Okay, makinig po tayo yung mga lalaki, ingat tayo. Lalaki at babae, pero mostly mga tridor na sakit, mga sakit na walang sintomas, yung bigla na lang umaatake sa kababayan natin. Okay, pwede ito sa lalaki o babae, pero mainly pang lalaki ito. Bakit mas maaga namamatay ang mga lalaki? Okay? Mas naninigarilyo. Okay? Mas umiinom ng alak, lalaki. Mas nagdodroga, lalaki. Mas stress ang lalaki. Dahil sa misis ba yan? Yung hormones sa lalaki din. Babae kasi may estrogen protective yung estrogen. Genes sa lalaki, kulang ang exercise, lalaki. Unhealthy diet, at ayaw magpa-check up kung lalaki. Usually, yung mga babae mas nagpapa-check up, mas nag-iingat. So, itong mga sakit, titingnan natin. 7 na deadly. Number 1, abdominal aortic aneurysm. Baka narinig nyo na yung brain aneurysm, di ba? Yung pumuputok, yung ugat sa utak, tapos biglang namamatay. Merong abdominal aortic aneurysm. Delikado po to. Parang ang tawag namin dito, walking time bomb So, ang katawan natin may aorta. May malaking ugat mula sa puso. Yan, dyan lahat yung main na ugat na may oxygen, bababayan para sa kidney, sa liver. Lahat yan, sa buong katawan, buong paa. So, yung malaking ugat sa abdomen, ito, aorta yan. Siguro size niya mga 3 cm, 4 cm. Dapat normal siya, isang tubo lang siya. Pero may mga tao, actually sa senior, around mga 1 to 2%, lumulobo in 2% of the time. Lumalaki. Delikado po yan. Ayun, panipis yan ng panipis. So, pag lumalaki yan, pumupulso yan. Bawat tibok, pulso siya ng pulso. So, unti-unti yan, pag nabanat siya parang goma, mapupunit to. Pag napunit yan, lalabas yung dugo, patay yung pasyente. Walking time bomb to. Pag nakita may ganito. Okay? Sino ang nagkakaroon ng abdominal aortic aneurysm? Usually, more ang lalaki, pero pwede rin sa babae. High blood na hindi ginagamot. Kaya sabi ko, very important, high blood. Pag mataas ang blood pressure, hindi lang sa ulo pwede pumutok, dito, yung lalaki siya. Okay? Atherosclerosis, mahilig sa cholesterol, matataba, pwede rin. Smoker, pwede rin. Ito mga risk factor, high blood. Abdominal aortic aneurysm risk factor, high blood, atherosclerosis, cholesterol, unhealthy diet, naninigarilyo, sobrang alat kumain, may lahi, nagkakaedad, pag senior, mas prone na yan. So, ano gagawin natin? Kailangan papa-ultrasound or CT scan, makikita kung lumalaki yung... Tapos, isa pa, halos walang sintomas to kasi unti-unti lumalaki. Kung chinek lang ng doktor minsan, lalo na sa mga payat na pasyente, malakas yung pulso sa tiyan. Pag hinawakan mo ang tiyan, lalo na kung payat, pumupulso. Pero delikado hawakan. Pag nadiin mo to konti, pag nadiin mo yan, puputok yan kaya bawal galawin, bawal tusok-tusukin yung tiyan. Lalo na pag may ganyan, abdominal aortic aneurysm. So, binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure. Minsan, inooperahan yan. Pinapalitan, pero serious operation yun. Okay, so, high blood, gagamutin, cholesterol, sigarilyo, titigil natin. Okay, deadly kasi yan. Number 2, na tridor na sakit, wala ring sintomas sa una, brain aneurysm. Minsan, may headache, minsan walang headache. So, lahat naman sumasakit ang ulo Kahit ako sumasakit ang ulo pag marami ka iniisip. Pero paano mo malalaman kung aneurysm na pala? Diba? Paano malalaman na may aneurysm ka? Yung sakit ng ulo nito, usually mas masakit than normal. Although hindi mo masabi pa rin Parang migraine, humihilab, hindi mo pa rin masabi. Diba? So, pero usually, mas masakit ito ng normal. Ito po yung kanina, lumolobo yung abdominal aorta sa may tiyan. So, masakit ang tiyan nun. Ito naman, sumasakit ang ulo. Ito, lumolobo naman yung ugat, yung artery sa utak. Para siyang grapes na nakasabit, lumolobo. So, paano nakukuha tong brain aneurysm? Namamana.
Risk factor niya, high blood din. High blood, smoking, namamana, o may lahi kayo na may aneurysm, di ba? So, delikado to. Pag na-high blood siya, pwede pumutok. Pag nagalit, umirim masyado, na-stress, delikado po. Kaya meron tayong nababalita, di ba, mga artista, 20 years old lang, 30, 40 years old, namamatay na bigla. Oh. Ano sintomas nito pag nag-leak na o nag-stroke na? Usually, biglaan to eh. Oh. Severe headache, double vision, nawawalan ng malay, nagkukumbulsyon, nagsusuka, sumasakit yung batok dito sa neck. Kasi usually pag dumugo siya, doon sa isang lugar sa may lining ng utak, tawag dito subarachnoid hemorrhage. So pag dito sa lining, dito dumidikit yung dugo hanggang dito sa batok, tumitigas yung batok. Serious to. Okay? Ano risk factors ng brain aneurysm? Pareho rin sa abdominal aneurysm. High blood, alak, sigarilyo, okay, namamana, smoking, okay, brain injury, tsaka illegal na droga, shabu, cocaine, anything na nagpapataas ng blood pressure. Number 3, problema ng lalaki at babae din. Pero laging mas a little more sa mga lalaki, colon cancer. Ang colon cancer, papakita ko sa inyo yung picture. Ayan. Colon cancer kasi may stage yan Stage 1, 2, 3, 4. Pag maliit pa, stage 1. Gusto natin makuha maaga. So nakita nyo yung cellula, normal, tapos naging cancer siya. So, pag maliit, wala kang sintomas dito. Okay? Hindi mo ma-expect magkakasymptom siya Baka magka-symptom siya pag ganito nakalaki, di ba? Pag ganito nakalaki, mahirapan ka na dumumi, pwede nang dumugo, pwedeng lumiit ang dumi mo, pwedeng lumaki na ang tiyan mo, pwedeng mamamayat ka na. Paano itong walang hiyang ito na maliit pa siya, di ba? Kaya ka tridor na sakit Kasi pag maliit pa, hindi mo mahuhulaan. So ano lang gagawin natin? So pag edad 50 or more, papakolonoscopy. Pwede ba natin pa-colonoscopy lahat ng tao? Mga 20, 30,000 yun, di ba? So, parang mahirap siya. So, pwede natin gawin, iiwas tayo. Paano tayo iiwas kung ang pagkain natin puro matataba? Okay? Ano risk factors nito? Fatty foods. Okay? Kulang sa gulay, low fiber. Kulang sa gulay, mas prone. Puro matataba, mas prone. Puro baboy at karne at lechon at crispy pata at chicharong bulaklak, yan. Puro prito, puro fast foods, prone tayo dyan. Constipated, ang tagal dumumi, every 3-4 days, lagi naka-imbak yung dumi, pwede rin siguro. Diba? Yun ang mga risk factors. Alak, risk factor. Lahi, smoking, mahina sa gulay, kulang sa exercise. Kaya nga po, yung mga, mapapansin nyo naman yung talagang mahilig kumain, maraming bisyo, mas maaga nagkakaroon nitong cancer. Usually, earlier age, baka 50, 60. Yung mga mas maayos yung pagkain, pero kung may lahi, lalabas din, pero later na. Baka 70 o 80 years old, nakahaba na siya ng buhay niya. Delikado po colon cancer, ingat tayo. Prostate cancer, yan, ang tridor na sakit sa lalaki. Usually, hindi mo rin mapapansin kasi pag yung prostate, hindi mo alam yung prostate ba? Ito yung prostate Lumalaki lang ba siya? Either lumalaki lang ba yung prostate or may cancer na, di ba? Kasi ang sintomas halos pareho Hirap umihi, masakit pag umiihi, ihi ng ihi sa gabi, minsan may dugo, di ba? Parang balisaw-saw, isipin mo, malaki lang yung prostate. Pero hindi natin alam, baka cancer. So, kailangan tayo magpa-ultrasound. Papa-ultrasound para makita kung lumalaki lang siya o duda may bukol. Papa-check tayo sa urologist. Ito, bad sign, back pain. Back pain is a bad sign. Kasi back pain, prostate cancer, lumilipat yan sa buto. So, pag lumipat yung nag-metastasize, yung cancer lumipat sa buto, ay mahirap nang gamutin. Bakit nagkaka-prostate cancer ang lalaki? Tumatanda, namamana,
ito, pumunta ako sa urologist eh. Pag malaki ang prostate, takot sa prostate cancer, tigil baboy baka. Sabi mo, Dok, baboy baka, lahat naman kumakain ng beef steak, di ba? Eh, sabi niya, sabi ng urologist natin, Dr. Katchalian, proven na yan. Beef talaga. Sabi ko, pwede bang steak na lang? Eh, kasama daw ang steak. So, beef and pork, siguro kung kakain kayo, di swerte-swertihan na lang. Mas less, hindi naman porke kumain ka ng dalawang steak, magkaka-cancer ka na. Pero ang point is, tumataas yung risk. I-check nyo maigi. For prostate cancer, tumataas ang risk sa beef, sa pork. Ang gusto nilang protina, yung isda at gulay. Fatty foods ang risk factor talaga. Ayan eh. Lalo na sa prostate. Gatas nga not so sure, maaanghang, ayaw din ng prostate Paano iwas sa prostate cancer? Tulad sabi ko, smoking, tigil, di ba? Physically active, huwag magpapapayat, maraming gulay at prutas, di ba? Yan naman lagi pang prostate. Ito, sa taba, iwas taba. Iwas taba sa baboy at sa baka. Fat. At magpapacheck sa urologist. Number 5, tridor na sakit, lalaki man o babae, diabetes. Dami nang may diabetes po ngayon. I think 5 to 10%. Dati, nung nag-aaral pa kami, parang 3% pa lang ata may diabetes, 3 to 4%. Ngayon, almost 10%. So, from 3 million Filipinos, naging 10 million Filipinos na ang tumataas ang blood sugar. Ito, wala ring sintomas. Pag ang diabetes nagkasintomas, late na. Ang problema nga, ito ang problema. Maganda sana kung kailan naging diabetic tayo, kailan tumaas yung blood sugar natin, alam na natin agad. Let's say tumaas ng February. Dapat February pa lang alam mo na or March. Paano kung tumaas ng isang taon na ito, nalaman mo 2 years after? Kasi nga yung sintomas, lalabas siya pag matagal na. Ano mga sintomas niya? Erectile dysfunction, hindi na makapagtalik. Lumalabas to after 5 years. 5 year ka na diabetic. Lumalabo ang mata, nabubulag. Siguro ilang taong ka muna diabetic. Namamanhid yung kamay at paa. Pag nasugat yung paa, hindi naghihilo. Matagal ka ng diabetic nun siguro. Mga 3-5 years bago lalabas. Namamayat, ito medyo maaga-aga, siguro a few months. Nauuhaw, siguro within a few months, mauuhaw ka na. Nilalanggam yung ihi, hindi naman lagi may langgam So, baka hindi mo mahuli. Mahuhuli mo lang to, magpa-blood test ka. Kaya nga, check up regularly, every 6 months, every year. At least, on the year, nahuli mo tumaas na blood sugar mo. Diba? Yan po. Vaginal infection sa babae, fungal infection, diabetes din, nahihilo, laging gutom, manhid, late to Kaya nga siya tridor kasi matagal na siyang sumisira sa halos buong katawan Diabetes, sinisira niya buong katawan. Kidney failure, diabetes din ang problema. Heart disease, magkakapatid lahat yan. Diabetes, heart disease, high cholesterol, kaya deadly siya. Isa ring tridor na sakit, very common. 25% ng Pilipino may high blood. High blood. Bakit siya tridor? May mga tao, pag ang blood pressure 140/95, lampas konti, masakit ng ulo. Dito sa likod siya. Parang mabigat, parang nahihilo. Actually, para sa akin, happy na nga ako na may sintomas sila. Kasi nga, sumakit ang ulo nila, magpapacheck sila ng maaga. Ang problema, may mga tao, 180 na yung blood pressure, 200 na yung blood pressure, hindi pa rin nagpapacheck up Diba? So, yun po ang problema natin. Yung mataas na blood pressure, hindi nagpapacheck up, sumisira na sa katawan. Diba? Kaya nga siya tridor na sakit. Anong komplikasyon? Stroke. Okay? Kahit walang sira yung artery sa utak, kahit wala tayong brain aneurysm, basta high blood lang. Actually, parang ganito yan Sa lakas ng presyon ng dugo ito, pag bumomba yung puso mo, malakas. Masikip yung mga arteries, ang taas ng sirit niyan. Kaya sumasakit ulo natin. Up to a certain point, puputok yung ugat sa ulo May limit. Hindi natin alam ano limit natin. May tao, 180 yung blood pressure, 180 millimeters mercury, unang numero, puputok na yung utak. May tao, 200 na, hindi pa rin pumuputok.
May tao nga 250 yung blood pressure, hindi pa pumuputok. Depende. May tao 160 lang pumutok na. So hindi mo masasabi at what number. Tsaka yung number na yan, hindi yung laging mataas. Baka nga ngayon normal ka, 130 blood pressure. Ay nagalit ka, sumigaw ka, na-stress ka, hindi ka nakatulog, nagka-problema for the week. Tumaas bigla, di ba? So oras na isang sirit lang nung BP, pwede na siya pumutok. Kaya nga siya tridor na sakit. Kaya gusto ko may maintenance kayo lagi. May maintenance para laging mababa. Doc, normal na BP ko, iinom ka pa. Siyempre, iinom ka. Kaya nga naging normal yung blood pressure mo dahil nga sa gamot sa high blood. Para kontrolado ka kahit magsisisigaw ka sa ibang araw, nagalit, may sunog, may nangyaring sakuna sa pamilya, nagwawala ka, may gamot ka. Kung tataas man siya, hindi na siya ganun kataas. Okay? So gusto natin mga 120/80 ang perfect, di ba? Ingat po. And lastly, depression. Depression sa lalaki at sa babae delikado. Pero mas delikado siya sa lalaki. Sa lalaki kasi ang depression, mataas ang suicide rate. Tsaka yung mga lalaki, tinatago yung depression. Hindi mo halata depressed. Gagawin lang nila, anong gagawin ng mga lalaki? Iinom ng alak. Okay? More mainitin ng ulo. Okay? More kain ng kain. Okay? Ganyan lang. Galit, helpless, guilty, hindi makatulog, hindi kumakausap sa pamilya, depressed na yun. So baka iba sintomas ng lalaki at babae. Walang energy, lagi nag-iisip ng may namatay, may mamamatay. Yan po, hindi makafocus sa trabaho. Kala natin, tinatamad ka lang. Yung pala, depression na yun. So, iba yung male depression sa female depression, lalo na sa male. Ayan, male depression is a serious condition. So, ito po, 7 seryosong sakit. Kadalasan walang sintomas, kadalasan di natin pinapansin, pero kailangan po natin ingatan. Maraming salamat po. God bless.